Okay, so it's 7:55 now. So binabati ko po ang lahat ng mga nanonood. Hopefully ay maka-join yung iba. 7:56 po. Let's wait for 8 p.m. Dito sa aking pwesto ay Christmas na. Ramdam ako na Christmas na. I'm here in Starbucks, Alabang Town Center. So binabati ko ang aking kaibigan, brother, Sensi Romeo Gomez, and nandito na rin yata si Sensi Resty, ang napakahusay po na isa sa mga technical director po ng directors ng PKL. So salamat sa pag-attend at sa support sa ating dojo. I love you, Sensei. Hopefully ay okay. I love you, Sensei Romeo. Hopefully okay yung audio ko, no? So medyo medyo dito sa area ko ay medyo maingay. I'm inside the coffee shop, inside Starbucks. No? Waiting for 8 p.m. So dito na rin si Sensi Resty. Hi, Sensi Resty. Thank you for joining. So salamat sa mga nandyan lagi para suportahan si Sensei Adolf, no? Along the way. No? Nandito na rin ang ating presidente o chairman ng PKL, si Sensei Eric Kadipuin. Maybe we can share to Sensei Resty, maybe you can share the link kay Chairman Eric para maka-join siya. Alright, so yes, thank you very much, Chairman, no? Chairman, isinend ko sa iyo yung link nitong StreamYard, so you can join, no? Para sa message mo mamaya. So yan, I'm excited. Medyo Hi, Denzel Amatorio. Good evening. Thank you very much for joining this virtual dojo launching, no? Ma'am Precious Mahardo, thank you very much, my friend, for joining. So, I'm so excited and medyo kinakabahan. Thank you for all your support to our launching. So in 1 minute, we will start now. So marami nagtatanong paano ba nagsimula yung karate dojo ni Sensei Adolf. So here we will discuss, no, through a video record. So papaliwanag natin saan nagsimula yung ating karate dojo. Alright, so we'll start now. Just sit and relax and watch for our video.
Good evening, my friends, no? Associates. No? So, ngayong gabi ay ilo-launch ko yung sariling dojo ko na, yung name, no? I mean, yung name na official name ng aking dojo. Pinamagatan ko yung launching na to na Evolution of Sensei Adolf Ibayan Dojo. No? So, Evolution, paano siya nag-start? No? So, from 2014, ito ay established no? 2015, 2016, 2017, 2018 hanggang kasalukuyan. No? Ito po yung lalamnin ng ating virtual launching. Kailan nagsimula ang inyong dojo at paano po? Simula po ang dojo ko ay noong 2014. No? That was January 2014. At ito po ay ang layunin lang noon ay makapagbigay ng physical fitness po sa mga empleyado ng Department of Education sa Santa Rosa, University of Santa Rosa. So yun lang yung simple objective niya lang is makapagturo ako sa mga katrabaho ko na interesado doon sa karate, physical fitness. Wala nang iba, no? So that was 2014. Tapos marami pong more than nasa I think 29 or 30 something yung nag-enroll, no, na mga empleyado. Kaya inabot ng ganun kasi yung mga ano niya, mga anak nila ay isinali din. Sinali din yung mga anak nila. So after a year, siguro mga 2015, umano siya na nakilala yung program. So marami nang sumali, mas pa dumami yung mga bata. So after a year na yung siguro within 2015, 2016 ganyan ay nagkaroon na ng mga programs, mga anti-bullying programs, no? Tapos yung nagkaroon ng mga programa with the PKL founding father, no? Si Sean Dennis Aquino. Kasi siya yung kasama ko noon, no? Si Dennis Aquino. Siya talaga yung naging katulong ko dito. At siya yung naging inspiration ko. Si Sean Dennis sa pagtatayo dito. Actually, tinulungan niya talaga ako na ma-establish to noong 2014. Sinamahan niya ako sa superintendent ng DepEd. Saka yung kapatid niya, si John Aquino. Sinamahan niya ako. Nung pinasa namin yung proposal sa superintendent kay Dr. Heriberto Miranda noon. So yun nga, nung nakalipas na nga yung isang taon hanggang sa umabot na ng 2016, I'm sorry, 2014, 15 to 2016, yung mga students ng dojo ko ay nag-compete na, no, sa mga various competitions. No. Napalaban nga sila sa Batang Pinoy noong 2016 sa yung Batang Pinoy ay sa Philippine Sports Commission siya, PSC. Pero yung mga LGU yung kalawak dito. So sumali doon yung dojo ko. Mga nanalo naman. Pero ang pinalunan talaga kasi mahirap sa Batang Pinoy manalo, no? So sa dojo na katulad ko na ilang taon pa lang nag-operate at ilang taon pa lang ako na tuturo, no? Mahirap manalo talaga doon, no? So, pero yung mga students ko na nanalo na sa mga local competitions, yung mga competition ng mga organization, inter-organization competitions like sa PKL competitions, ganyan. So, nanalo na sila. So, meron mga students dyan na katulad nila Corchi, sila Lino, yung Stanislaw, yung kapatid na Stanislaw. Yan yung mga fighters ko noon. Ayan, so 5 yata yan o 6 na.
students. Pero ang natira lang ay yung dalawang Stanislaw, si Kochi, naging black belt na si Kochi. So yan, dun siya nagsimula. Kailan nyo naramdaman na i-establish na ito? Yung naramdaman ko na-establish na yung dojo, nung lumaban na yung mga students ko sa mga various competitions, no? Nananalo na sila, and then nung lumabas na sa DepEd, kasi that time ay nasa kami sa building ng DepEd, no? Nakiki-dojo, no? So lumabas na ako at napapunta na sa Robinson, Santa Rosa. Yun, dumami yung students doon, nasa mall na, no? Although, medyo challenging talaga, no? Kasi kailangan na magbayad yung mga students talaga. Ayun, yung nagsimulang magbayad yung mga students, mas dumami siya actually, no? Sabi ko, establish na to, no? So, tuloy-tuloy yung nag-enroll ng mga students, no? Kahit na may bayad, no? So yun, kaya with the arrangement of the Robinson, sa tulong ng Robinson, no? Ay doon na talaga nag-boom yung dojo, no? Ang pangalan pa ng dojo noon ay PKL DepEd, no? So from 2014 to 2017 PKL DepEd, no? Nung nasa Robinson na, nung nag-peak na nga siya, sabi ko, peak na to, established na talaga to, no? So alam ko na yung mga programs, kumbaga yung 2014 to 2018 ay na-establish ko na yung pinaka-syllabus ng dojo, no? So through my studies, no? Ay sabi ko, nabuo ko na. So nakabuo na ako ng manual ngayon, no? Kaya of course with the syllabus of PKL, Philippine Karate Do League, no? Then nag-research pa ako ng iba't ibang mga syllabus, no? So ng Shitoryu, no? So nabuo siya, no? Sabi ko, okay na to. Buo ko na yung syllabus at may students na. So alam ko na paano yung gagawin. So yan. So 2018, dun sa June's Cup, 2018 noon, so nag-usap tayo. Hindi ko na masyado maalala kung kinausap ako ni Sean Dennis o paano yung nangyari. Basta nag-come up na, sabi niya, nag-come up na, sabi ni Sean Dennis, gawin natin PKL Daim Dojo, no? So Daim. So yung Da kasi doon, Dennis Aquino, alam ko Dennis Aquino siya, no? Tapos yung Daim, after my name daw. Pero may iba pang meaning yung Daim, eh. So, Daim is generally gawa talaga ni Sean Dennis Aquino, no? So I work with that, no? With Daim. So 2018, 2019 hanggang sa kasalukuyan ay ang ginadala ko Daim Dojo, yung binigay ni Sean Dennis Aquino. So malaking bagay talaga si Sean Dennis Aquino sa development ng dojo ko. Kasi siya talaga yung gumawa sa akin. Kumbaga, wala naman ako kung wala siya. Lahat ng natutunan ko sa karate ay malaking influensya talaga si Sean Dennis Aquino. So yun. Kaya 2018, naramdaman ko na yun. Early 2017, 2018, yan, alam ko, ano na siya. Ano na to, established na to, sabi ko. So, yan. Siya nagsimula. Ano ang nagtulak sa inyo na ipangalan na after your name ang inyong dojo? Ayan, magandang tanong yan, no? So, yun nga, from PKL DepEd to PKL Daim Dojo, no? So, ang nagtulak sa atin kung bakit kailangan ko nang ipangalan sa after my name yung dojo ko kasi naramdaman ko na siguro yung buong operations ko, no,
ay hindi ko masabing akin eh. Hindi ko masabing akin. Kaya, so as per advices na rin ng ibang mga sensei, no, ay sinabi nila na why not na tayo mo na ang dojo mo, pangalan mo. So sabi ko hindi ko na kailangan niya kasi okay na ako sa PKL The Aim, no? Okay na sa binigay ni Sean Dennis. Kaya lang may mga pangyayari na nagbunsod nga na kailangan ko ng pakinggan yung mga ganong advices na para maramdaman mo na sa'yo talaga. Kaya sabi ko, sige na nga. Kaya lang, anong ipapangalan ko? So marami akong mga tinanong ng mga kaibigan. One of that is a friend of mine who is a medical doctor. No? Sabi ko, Doc, ano bang magandang pangalan ko? So, ng dojo ko. Kasi wala akong maisip talaga eh. Wala akong maisip. At wala talaga akong plano na magbigay ng pangalan ng dojo ko. Kasi okay lang ako dun sa Sean Dennis. Sa binigay, no? Kaya lang, yun nga, lately, na-realize ko rin na kailangan ko maitayo talaga yung pangalan ko. No? Kasi, yung pag-iiwanan ko, halimbawa yung anak ko, para may masabi din sila. Kasi, na-realize ko rin, sa mga takbo ng mga pangyayari, ay, although I love PKL, mahal ko yung PKL, kasi dyan talaga ako nagsimula, zero knowledge ako talaga sa karate. Yun talaga ako nagsimula sa PKL. Tama din yung ibang, nung na-realize ko na kahit anong gawin ko na dali ng PKL, PKL is PKL talaga eh. May nagtayo niyan eh. Yan nga sila, Kino Brothers. Although ang sensei ko ay, first generation yan eh. Ang sensei ko, si Sensei Dami Villano, ay unang student yan, isa sa mga 7 na students ni Sean Dennis Aquino. So, second generation ako ng PTL. No? That time, nung sisimula pa ako, wala akong iniisip na magtayo ng ibang dojo. So, yun lang talaga. PTL lang talaga. Kaya lang sabi ko, kahit anong gawin ko, hindi ko talaga maano yung PTL na akin. So, kasi meron talagang may-ari na. So, now, yun, nag-decide na ako na pinakinggan ko yung mga advices ng mga ibang mga sensei, mga kasama ko na each time na rin na mag-work ka na under your name. O itayo mo na yung dojo mo under your name. So, yun na nga. Sabi ko ng pangalan. So, yun, one of my friends, a doctor niya, sabi niya, ang dami naming mga ideas, no? At hanggang sa, to cut the long story short, nag-come up doon sa Ibayan Rio, no? Ibayan Rio. So, parang nasasagwan ako doon sa Ibayan Rio. Hindi naman masagwa, kundi parang hindi mo masyadong bet, no? So, ang sabi ng kaibigan ko, baliktad mo kaya, no? So yun, so nag-come up sa, binaliktad yung Ibayan, naging Nayabi siya. So kaya Nayabi Rio. So okay na, mas nagustuhan ko siya. No? Tapos sa logo, marami din yung mga studies na ginawa. And one of that, yung isang student ko, si Jasper Almirante, no? Marami din siyang mga binigay sa akin ng mga studies. No? Pero nag-decide ako na under the name ko, yung initial ko, yung ACI, no? So ACI. Kaya kung makikita mo yung logo ko, ACI, Nayabi Rio, no? Shitokai Dojo. Ayan. So kaya, ito lang, September 2021 siya talaga na officially na pag-desisyonan na sige na nga, itayo ko na o mag-work na ako under the dojo na nakapangalan sa akin. Ayan. Ano ang future plans mo ngayon na Nayabi Rio na ang iyong dojo? Okay, thank you very much for the questions. No? That question. Very challenging question. No? Ang Nayabi Rio, no? Kumbaga marami siyang pinagdaanan eh.
Parang 2014 nga, 15, 16, 17. So maraming nangyari, no? Ang dami kong natutunan doon sa panahon na yun. Paano mag-deal sa student, paano mag-deal sa mga parents, sa mga sa mga business owners na pagtatayuan ng dojo, no? Sa mga schools, no? Parang nag-aral ako parang naging university ko yung simula nung matayo siyang 2014 hanggang sa 2018. So parang ko siya, laboratorio hanggang sa nag-come up na nga doon sa ito na, peak na 2018. So okay na, established na to, meron na akong syllabus, kanya may sarili na ako, no? So hanggang sa dumating sa point na ang daming mga nangyari na past, no? Magaganda at mayroon ding mga hindi magaganda, no? So pinagsama-sama ko yun para mas mapabuti pa ako mas mapabuti ko pa yung services ko, yung pagtutulong ko, no? So nagkamap ako with the core virtues, no? ng dojo ko. Kaya doon sa yung Nayabe-Ryu, yung core virtues niya, may tatlo siya yung loyalty, integrity, and honor, no? Kasi naniniwala ako na kapag may loyalty yung isang member, no, ay hindi siya maliligaw. Hindi siya nakafocus lang siya doon sa program ng dojo, no? So ayan. Parang tayo, yung student yung tatay anak relationship, yung ganung apprenticeship, no? Yun yung nakitaan ko na mahalaga yung loyalty ng isang student si sensei. Ayan, so kaya yan ang dadalhin, no? In the future, yung loyalty talagang yan ang aking dojo, no? Talagang isa yan sa pagtutuunan ng pansin nila. And second, yung integrity, no? Integrity kasi is kailangan maramdaman ng member ng Nayabe-Ryu na yung member ng Nayabe-Ryu ay may integridad, no? Yung hindi yung parang pag wala kasing bakit kasi pag walang integrity yung isang tao, so malalim yung pakahulugan ko ng integrity means it's really parang the word is Milo, kung sinabi mo yun, panindigan mo yun, huwag mong babaliin, no? So may at huwag mo rin sayangin yung oras ng ibang tao, no? Yung mga ganun. You always be a good example, no? Wala kang nilalamangan na tao. Pwedeng ikaw ang malamangan, no? Pero wala ka dapat na nilalamangan. Yung ganun at yung honor, marami na nagsasabi ng dapat maging yung may honor yung isang tao, no? Parang it seems like integrity din pero for me, sa akin is yung honor ay talaga yan malalim sa akin kasi yung bang ang sa akin yan, mabuti ka talagang tao na pwede kang mapagkatiwalaan. Halimbawa, may kinuwento sa iyo yung kaibigan mo at sinabing between you and me lang ito, huwag mo mo yun, i-respetuhin mo yun kasi pinagkatiwalaan ka. So dapat protektahan mo siya at protektahan mo yung nagkwento sa iyo, at the same time yung pag tumayo ka, nakikinig yung mga tao kasi meron kang may pangalan ka. Kumbaga hindi sira yung pangalan. So yan. So yan muna yung pagtutunan ng Nayabe-Ryu, no? At yung mga nakikita kong magiging mangyayari sa Nayabe-Ryu is we will focus more on
It's go hand in hand with sports karate and Budo karate or yung traditional karate. No? But mainly we will be focusing, no? I will be focusing the ano, the, the, the training more on traditional karate talaga. Budo karate, no? So, sports, yes, nandiyan yung sports kasi hindi naman natin basta pwedeng ituro sa bata yung traditional karate, no? Yung Budo karate, no? Pero I'd like to have a lot of I like to have a students na mga adult ba, mga adult student. So na pwedeng mag-practice ng traditional karate. So yan, so dalawa siya, sports karate and Budo karate, no? Ang ipa-practice namin, no? At the same time ay siguro we'll be inviting the schools, no, the public and private schools, no, owners, no, private school owners, lalo mas palakasin natin yung karate dito sa lungsod natin. So ayan, under the supervision natin, no, sa tulong na rin ng aking organization, Philippine Karate Union. So ayan, so the Yaberio will be working with Philippine Karate League, which is yan talaga yung pinagalingan ko, no? Kung ano mga programa will help the PKL, no? Hanggang sa makakaya natin. But yeah, sabi ko kung I will be giving all my effort, my talents, no, dito sa dojo ko talaga sa Yaberio. So yeah. Magandang gabi guys, mga kasamaan ko sa Pikil. Ako nga pala si Danny Villa, isa sa senior student ng Pikil. Ako ay sa 7 student na unang estudyante ni Sian Dinis. Isa ako doon sa 7. Ako, si Joe Monsirate, si Toto Anayan, si Sharon Manapat, si Joan Salcido, si Ernie, hindi ko pa kung anong apelyido niya, nakalimutan ko sa tagal na. Ibig sabihin, sa 7 estudyante niya, noong unang-una siya nagturo, ang edad niya ay 19 years old pa lang siya. Ako lang yung nakatapos. Tapos, nagturo ako ng 1999 hanggang 2004 yata. Kaso lang 2004, na-stroke naman ako kasi tumigil ako ng pagturo. Kumpiyansa tayo dahil maganda pangangatawan natin. Puro karne, pagkain, yun doon napasama. Ngayon, ang inaano ko lang sa inyo, kaya ako nag-video, para malaman ng mga hindi pa nakakaalam na may dating estudyante ako na ngayon ay magtatayo ng sariling pangalan niya. Siya ay walang iba kundi si Sir Adolfo Carino. Iba yan. Siya ay isa sa mga estudyante ko bago ako tumigil ng pagturo dahil nag-isda ako. Siya yung estudyante ko. Sa 24 yata yung kanyang
pagbubukas ng kanyang gym na bagong pangalan. Sana suportahan natin siya. Sa lahat na PKL na hindi pa ako kilala, ako ito si Danny Villa, isa sa mga panganay na anak baga sa ni Sihan Dennis Aquino. Kung kailan siya nagsimula magturo, doon din ako nagsimula mag-aral ng karate. Saka matagal kami nagsama. Samahan namin hindi basta-basta. Para kaming hindi estudyante, para kaming estudyante na magkapatid. Kaya ito ako, pasalamat ako na kahit papaano, kahit ako na-stroke, mahina yung kanang bahagi ng katawan ko, pasalamat pantay kahit papaano, buhay pa ako. Sana suportahan natin yung isang kasamahan natin, si Sir Adolfo ninyo, Ibayan, sa Kabuyaw yung kanyang gym sa Katapatan. At saka, ang message ko sa iyo, san si Adil, sana ay pagbutihin mo yung pagtuturo mo, pakisama sa kapwa, huwag natin alisin yung pagturo sa mga bata, adults, kailangan disiplina, hindi magbabago. Mahalin natin yung estudyante natin, at saka kayo, mga estudyante kayo, ni Sir Adolf ninyo, mahalin nyo siya, kasi siya lang yung magtuturo ng discipline sa inyo. Okay, good luck sa bagong pangalan na tinayo mong gym, Adel. Okay, maraming salamat. Sana pagbutihin mo maigi yung mga estudyante mo. Alam ko namang magaling kang sansi. Marami kang estudyante. Kung kailangan mo yung support ko, nandito lang ako. Alam mo naman kung saan ang bahay ko. Dito lang ako sa Golden City. Okay, maraming salamat at good luck sa bago mong gym, bagong pangalan, saka bagong bubuhin pang mga pamilya. Okay, maraming salamat. Good luck. Hello po, good day po sa inyo. This is Sensei Romeo Gomez Jr. from the Twin Tigers Karate Dojo, member Philippine Karate League and Japan Karate Bumunjuku. I would like to send my greetings to my brother in karate, and also brother in life, Sensei Adolfo Ibayan. In behalf of the Twin Tigers Karate Do family, we would like to congratulate you sa pag-i-establish mo ng iyong own dojo. So, ang wish ko lang is magtagumpay ka sa iyong magandang hangarin, lalo na para sa mga kabataan natin. So, ako ay nandito lang sa likuran mo, Sensei Adel. Lagi akong nandito bilang sa'yo, bilang isang tapat na kaibigan. Bilang basta kaibigan, kundi bilang isang kapatid na rin na ikaw ay tinuturing kong parang nakakatandang kapatid sa akin. So, support ako sa iyo all the way. So, ano man ang challenges na pagdadaanan natin, ay alam kong makakayanan natin to. Kaya, Sensei Adel, congratulations sa bago mong dojo at hope na prosperity and blessing ang mag-flow sa loob ng dojo mo. Okay. And again, I love you, Sensei Adel, and then good luck sa iyong dojo. Puss. Ayan, nakamute pala ako. Salamat po sa mga nagbigay ng message, no? Especially sa aking sensei.
Sensei Danny Villa, no? And also, Sean Dennis Aquino, no? Nag-post na siya sa kanyang Facebook wall kagabi para ipaabot yung pagbate, no? Thank you very much, Sensei Romeo, sa pagbati din, no? Now, at this point of time, I would like to ask my friend and my brother also to give his message, no? To us, Sensei Resty Pilarca. Host, good Yes. evening. Good evening sa inyong lahat. First of all, I would like to congratulate Sensei Adolphe Bayan, the newly established dojo in Nayabe Ryu. So, good luck sa inyong ini-establish na dojo, and I know na marami ka pang madidevelop from the past na mga nakaraan na nangyari sa'yo sa pag-handle ng mga dojos during the PKL DepEd and the AIM. Naging witness din ako kung paano mo talaga hinandle, and then that's why every time na magkikita-kita tayo, I'm very much happy dahil nakikita ko na kahit na wala, kumbaga, kahit na wala ang mga founding members o mga fathers natin, mga father, no, of the dojo of PKL, ay still continuous lang tayo sa pagpapalakas ng ating dojo. So, especially sa Santa Rosa, no? Talagang tuloy-tuloy kahit na may pandemic, ang ating mga anak patuloy na gumagawa na tayo ng paraan para hindi sila mahinto at ma-develop pa rin during this pandemic. So, and now, syempre, ganun talaga sa isang pamilya. Minsan gumagawa talaga ng sarili niyang pangalan kasi meron na siyang sariling pamilya. So, decision. So, minsan masakit man, pero talagang kailangan di ba? Ganun sa isang pamilya Kailangan lalayo yung isang anak para matuto. So, and nakita ko naman yon na kayang-kaya mo. No? Kayang-kaya mo na mapalaki, mapagrow yung iyong ginawang Nayabe Ryu, no? So, yun. And as a member of PKL, as a Vice President for Operation, so gagawin ko rin yung aking part na matulungan kung ano, maibahagi yung aking tulong na maibabahagi sa inyo, no? So, continuous lang natin yung ating mga samahan, no, bilang isang magkakapatid, bilang isang pamilya na naka-under sa Philippine Karate Do League, with the supervision of our founding headmaster, Sean Dennis Aquino. And hindi ko na pahabain. Congratulations, my brother Sensei, the wise Sensei Ibayan Adolphe. Who's Thank you, Sensei Resty, my brother, for your wonderful message, no? Alam ko naman na you're always there to support Nayabe Ryu. Thank you very much, my brother, no? So, okay, nakulangan ako dun sa message ni Sensei Romeo. Pwede nating ipasok ulit si Sensei Romeo. Okay. Hello, good evening. Dinig po ba ako? Yes. Hello? loud and clear, Ayan, naku. sir? Loud and clear. Okay. Nabitin ba? Masyado bang kulang? Okay. Okay, so siguro brief history lang. When I was time na ako ay
dumating kasi sa point ng buhay ko, ng dojo ko, na nawalan ako ng sinamahang pamilya ng karate. Kumbaga, naging independent dojo ko, naging freelance dojo ko, ganon. So at that point of time, I was deciding na may mga asosasyon or organization dito sa Pilipinas na gusto kong tanggapin. But isang isang grupo yung nagbigay ng kislap sa mata ko dahil ito, although nandito tayo sa live. Bakit ko nasabing ba't ko nasabing nagbigay ng kislap sa mata ko itong grupong ito? Sapagkat maraming pumupuna sa grupong ito ng negative. Pero hindi 'yon naging hadlang para pintasan ko. Ang ginawa ko, I need to investigate, I need to need the background kaysa makinig ako dun sa mga sabi-sabi ng mga taong ito. Then, at that time, nakausap ko nga si Shihan Dennis Aquino. Pinakilala niya sa akin ng profile ng PKL, pinakita sa akin yung mga achievement. Then, at that time, sabi niya, pumunta ka sa DepEd office, hanapin mo doon si Sensei Adel. So, doon ko nakita at doon ko rin nakilala si Sensei Adel. I think that was also 2014, kung hindi ako nagkakamali. I think that is the time na may DepEd Karate na si Sensei Adel. Then, nag-usap kami ni Sensei Adel. Yun, doon nagsimula. Sabi ko sa kanila, Sensei, ang tawag ko pa sa kanya talaga, Sensei Adel, Sensei Adel, or Sir Adel. Sabi ko, pwede bang bigyan nyo ako ng at least 1 year para obserbahan ko kung ano talaga ang meron sa loob ng PKL na to. And take note, that's why si Sensei Adel, siya ang naging mentor ko. Binibigyan ko ng diin ito kasi I'm very happy, I'm very proud to say this. I love you, Sensei Adel. You are the one who mentored me kung anong meron sa PKL. Okay? Kung anong klaseng organization itong PKL na to. At dito ko nakita yung tinatawag na talagang pamilya. Brother kung brother. Pag may problema, nag-uusap, sinusolusyonan, hindi pinalalaki, at higit sa lahat, binibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na mabigyan ng achievement. So kaya nagpapasalamat ako kay Sensei Adel sa pagmulat ng mga mata ko kung anong meron talaga sa PKL. So dumating yung time na pasensya na kayo, ganito ang suot ko kasi kakatapos lang po nung aming nung aming belting exam sa mga colored. Tuloy ko lang. Kaya nagsimula doon after 1 year, I think that was 2016, I decided na mag-KIA ako. Officially, maging part ako ng PKL because ay pinakitang kabutihan sa akin ni Sensei Adel at kung paano niya ako inalagaan sa PKL. No? So, doon ko nga napagtanto na sabi ko, hindi ako nagkamali ng desisyon kasi me as an instructor, ang laging pangarap ko sa estudyante ko, ang lagi kong banggit sa puso't isip ko na ang estudyante ko kailangan madala ko sa maganda. Huwag kong madala sa pangit. Which is, Sensei Adel was there to guide me kung anong gagawin. Kung anong gagawin ko, paano ako makikisalamuha, kung paano ko yan. So, nandun. So, nadagdagan yung aking level of knowledge sa pagpapatakbo ng dojo. So, that's why I'm very, 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 very in love kay Sensei Adel. At that time, a point na naisip ko, na sabi ko sa asawa ko, sabi ko, si Sensei Adel sa aking, parang kuya ko so. Kasi, sa akin, para ngayon, hindi pa alam ni Sensei Adel yon, yung damdamin ko na yon, na si Sensei Adel, itinuturing kong kuya ko. Hindi lang sa karate, although not in blood, pero in my heart, kuya kita.
kuya kita. Okay? Kasi wala akong kuya eh. Ako ang panganay sa amin. Kaya minsan pagka may sama ako ng loob, may dinaramdam ako, wala akong mapagsabihan minsan. Kaya si Adel minsan yan, usap kami, kukwentuhan kami, doon ko nilalabas yung aking damdamin minsan. So trato ko talaga sa kanya, kuya. Kaya lagi kong sumusuporta sa kanya kasi alam kong hindi ako iiwan din ni Adel. So nandyan siya. Kaya si Adel, hindi ko na masyadong papayaban, baka maiyak ako dito. Okay. So, pagkwentuhan na lang natin yan sa next na pagkikita natin. Oo nga pala. Next week pala, belting namin. So, invited ka po. So, again, si Adel, I congratulate you. You already have your own dojo. You already have your own legacy na maiiwanan mo sa future instructor and future student mo, the Nayabi Ryu Dojo. Okay? So, good luck to you and blessings, many blessings to come sa karate natin. And hopefully, pag tayo ay natapos na ang pandemic na ito, bubuelo tayo ng malaking malaki para sa kabataan, para sa ikagaganda ng mga pagde-develop natin, pagtulong natin sa ikagaganda ng mga attitude at character ng mga kabataan natin, na ang karate nakakatulong na ma-develop ang ugali ng isang kabataan. So sana maging part tayo lahat noon ng tayo bilang mga sensei, maging role model at magandang influence sa kanila. Again, thank you very much, Sensei Adel. Good luck and I love you so much. Thank you very much, Brother Romeo, for that wonderful message. No? So at this point of time ay bigyan po natutuwa po tayo ang Nayabi Ryu for having with us the chairman of the Philippine Karate Do League, no. Salamat sa kanyang pagdalo. So we will ask our chairman to give his message to our launching. Chairman Eric Adipuin, please. Po, Sensei Adel, na-miss ko na makasama ka na magkape, na magkape-kape. Sa ngalan ng PKL Executive Council, unang-una ay nais ka naming batiin Sensei Adolfo Carino Ibayan sa iyong napakalaking hakbang na ginawa para itatag ang Nayabi Ryu Shitokai Dojo. Kami ay patuloy na sumusuporta sa iyo. Hindi man tayo nagkikita-kita, hindi man tayo nagkakasama-sama ngayon, pero alam mo ang puso ng mga kapatid natin sa PKL. At meron kang kakaiba at mataas na talento na pinatunayan mo sa simula pa sa PKL DepEd, PKL Robinson, PKL The Aim, at napakatatag mo sa larangang ito sa karate. Kaya kami ay nandito palagi sa iyo. Alam natin na minsan ay merong mga bagay na kailangan talagang desisyonan, at nandyan lang naman kami palagi para sa iyo. Meron tayong mga bagay na minimithi, at ito palagi ay unang-una hindi naman talaga para sa ating sarili, kundi para sa mga kabataan at mga estudyante na itinuturing natin mga anak. At sila mismo ay lumalago, sila mismo ay nagkakaroon din ng mga achievement, pangalan, dahil napatunayan mo na isa ka sa magaling na sensei ng PKL. Kaya sa gabing ito, talagang meron kaming pagmamahal na sumusuporta sa hakbangin mong ito. Sa gabing ito ay nais namin sabihin sa iyo na walang pagbabago anuman ang pangalan na gamitin mo, sapagkat alam natin sa puso't diwa natin
magkakaisa tayo sa larangang ito, sa pagsuporta sa sportsman ito o traditional man ang gagawin natin. Alam natin na mayroon tayong pagbabalansi palagi sa mga bagay na ito sapagkat may kanya-kanya nga tayo na pamilya na pinapangalagaan at pamilya natin, ang mga dojo natin. Kaya muli, ang pagpapala ng Diyos ay sumasayo nawa palagi. Samahan ka ng Panginoon. Yung kalakasan na binigay niya sa iyo sa paglaban pa lang nung itong nakaraang pandemic at COVID na ito, ay pinatunayan ng Panginoon kung paano ginagabayan ka niya, sinusuportahan ka niya, at pagbibigay sa iyo ng guidance kung paano itinatayo mo to, at sa tulong din ng mga black belts mo, sa tulong ng mga magulang na palagi ang nandyan sumusuporta sa iyo. Kaya muli, Sensei Adel, ay binabati ka namin dito sa sa PKL family natin. Nandiyan palagi yung pangunawa, pagmamahal, at sabihin natin pagtanggap, at saka nandiyan palagi yung pagsuporta sa anuman yung mga tahakin na gusto nating marating. At yun na lamang. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Hindi ako nakapagawa ng video pero inabangan ko talaga itong paglalabas mo. Kaya muli, God bless you, at nandito palagi yung paggalang at pagsuporta ng bawat isa sa iyo. Kasama ng pamilya ng bawat isa, ng mga karatista rin, ay anumang tulong, maliit man o malaki, ay ibibigay namin para sa iyo. At asa namin na sa mga darating na panahon ay magkikita-kita tayo palagi at magkakasama-sama pa rin. Thank you, Chairman. Nakakataas ng moral, no? Yung inyong mensahe. Salamat ng marami. Pakisabi sa atin siya. Alam ko, nauna na yung message niya, no? Pakisabi na rin na thank you very much all my brothers, PKL brothers. So, thank you sa pagtanggap ninyo sa Nayabi Rio, no? Sensei Resti na dumalo, salamat. Alam ko busy ka rin, no? Sensei Romeo. Thank you very much sa inyong lahat. And so, now, pinapakilala ko po sa lahat, sa buong mundo, ang PKL Nayabe Rio Shiitokai Dojo is now born. Thank you very much and good evening po sa pagdalo ninyo sa gabing ito. Us. Us.